Abby, sigurado ka ba na okay ka lang? Tanong ng seatmate niya habang nakatingin ito sa laptop screen ni Abby. Napakurap si Abby Castro. Parang dun lang bumalik ang ulirat niya. Kanina pa siya nakatitig sa isang document, pero wala naman siyang naiintindihan. Pilit siyang umiti at tipid, walang gana. Oo naman, wala lang, medyo pagod siguro. Sagot niya habang sinasara ang laptop. Sa labas ng glass wall ng opisina, maliwanag ang hapon. Ang EDSA, punong-puno ng sasakyan. Mga bus na halos hindi na gumagalaw. Pero kahit gaano pa kaingay at kagulo sa labas, ang mundo ni Abby ngayon ay parang huminto. Kanina umaga lang natanggap niya ang mensahe mula sa kaibigan niyang si Lori. Abby, may sasabihin ako. Pero promise, hindi ako pabor na ikaw makaalam ng ganito. Kinabahan agad siya. Lori was her closest best friend. Hindi ito basta-basta nagsasabi ng bagay na walang basihan. Ano yun? Reply niya noon habang nag-aalmusal. May ilang segundong hindi sumagot ang kaibigan bago tuluyang magpadala ng larawan. At doon gumuho ang mundo ni Abby. Larawan niya ng fiancé niya, si Marco. Nasa loob na isang kotse at hinahalikan sa pisngi ang isang babae. Hindi basta-basta babae. Ito'y walang iba kundi si Miranda Chua, ang kanilang boss. Napakagatlabi siya at pinipigilang umiyak kahit sa gitna ng open office. Pinilit niyang maging composed. Sa isip niya baka may paliwanag, baka may dahilan. Pero sa bawat segundo ramdam niyang hindi yon simpleng paliwanag, hindi yon ang kailangan niya. Sa pantry, nakatayo siya habang nakatitig sa baso ng malamig na tubig. Ang kaninang puting ceramic mug na hawak niya binitiwan niya. Hindi niya napansin na kanina pa pala siya sinusundan ni Lori. Abby, bulong nito. I'm so sorry. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero totoo yun. Weeks ko na silang nakikita. Pero ayoko maniwala hanggang sa ako na mismo ang nakasaksi kagabi. Nanginig ang kanyang kamay. So tama nga. Hindi lang picture. Totoo. Tumango si Lori. Halatang nahihirapan ding sabihin ang lahat. Humigop siya ng hangin. Parang doon lang siya nagkaroon ng lakas. Paano niya nagawa to? Akala ko ako ang future niya, yun ang sabi niya. Akala ko ako ang taong mamahalin niya habang buhay. Sa lahat na babae si Miranda pa talaga? Kinagabihan sa condo unit, minsang pinangarap nilang tirahan ng fiancé niya. Doon na kumawala ang mga luhang pinipigilan niya buong araw. Nakaupo siya sa sahig. Hawak ang picture frame ng engagement photo nila ni Marco. Naka-white dress siya noon, nakangiti. Marco had his arm around her, proud and certain. Hindi ako sapat, Marco. O talagang hindi ka marunong makontento? Mahinang bulong niya sa sarili. Sa loob ng ilang taon na relasyon nila, hindi niya naisip na mauuwi sila sa ganito. She was a woman who valued loyalty, respect, at tiwala. Kaya naman ngayong nawasak yon, ang sakit ay hindi lang parang sugat. Parang binunot ang puso niya sa kanyang katawan. Pero habang nakatingin siya sa larawang yon, may kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito sakit. Hindi na lang ito kawalan. Ito ay galit. At kasabay ng galit isang malinaw na desisyon. Kinabukasan, dumiretso si Abby sa opisina. Nakapostura siya, beige blazer, pencil skirt, at mataas na takong. Kahit namumugto ang mata, siniguro niyang hindi yun mahahalata sa ilalim ng light makeup. Kung haharapin siya, nina Marco at Miranda, hindi siya dapat mukhang talunan. Pagdating niya agad siya umakyat sa 12 palapag kung saan naroon ang opisina ng boss. Hindi siya kumatok, basta na lang niyang binuksan ang pinto. At nandun si Marco, nakaupo sa sofa at si Miranda sa harap nito. Hawak-hawak ang ilang dokumento. Parehong napalingon sa kanya ang dalawa. Abby! Gulat na tawag ni Marco. Pero hindi siya sumagot. Diretso siyang lumapit sa mesa. Inilapag ang kanyang resignation letter. Tiningnan ng diretso ang mga mata ng boss niya.
Effective today, hindi ko na kaya magtrabaho sa ilalim ng isang taong walang respeto sa sarili at sa iba. Matatag niyang sabi. Tahimik ang silid, parang kahit ang aircon ay huminto. Miranda tried to maintain her poise. Abby, don't take this personal. This is a company. Company? Ang tingin mo ba sa akin ay simple empleyado lang na pwedeng tapakan? Hindi, Miranda. Isa akong tao na may dignidad. Hindi mo yan kayang sirain, kahit anong gawin mo. Nagpalit ng kulay ang mukha ni Marco. Halatang nagulat sa tapang niya. Abby, please. Let me explain. Save it, Marco. Ang paliwanag na huli, wala nang silbi. Ang tiwala na nawala, hindi mo na maibabalik. Habang lumalabas siya ng opisina, ramdam niya ang titig ng mga kasamahan. May iba pang narinig, ang confrontation, pero hindi niya ininda. Each step away felt like reclaiming her power. At doon nagsimula ang tunay na laban. Kinagabihan, nasa loob siya ng maliit na cafe malapit sa kondo. Mag-isa, nakatingin sa notebook kung saan sinusulat ang plano. Kung sisirain nila ang mundo ko, sisiguraduhin ko mawawala rin ang kanila. Bulong niya habang sinusulat ang bawat detalye. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ngumiti siya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa alam niyang magsisimula na ang kanyang misyon. So, Miss Castro, ba't ka interesado na lumipat sa kumpanya namin? Tanong ng isang HR manager. Habang nakatitig kay Abby mula sa kabilang side ng mahabang conference table. Huminga ng malalim si Abby. Marahang inayos ang blazer at ngumiti ng profesional. I believe I have the skills, the discipline, and the drive to contribute here. Gusto ko mapunta sa isang environment na may respeto at integridad. A place where my hard work is valued. Sa loob-loob niya hindi niya binanggit ang tunay na dahilan. Hindi niya kailangan ipaalam ang totoo. Lumipat siya para sirain ang 2 taong nanira ng kanyang puso at pagkatao. Hindi yun para sa kahit sino. Yun ay para sa sarili niya. Pagkatapos ng interview, naglakad siya palabas ng gusali ng Mendez Holdings. Isang matayog na building na kumikislap sa ilalim ng araw. Malaki, moderno, at puno ng enerhiya. Hindi niya napigilang mapangiti sa isip. Kung dito magsisimula ang lahat ng so be it, hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong to. At tila sumagot ang tadhana sa kanyang plano. Isang linggo lang ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag. Miss Castro, congratulations! Welcome to Mendez Holdings. Sa unang araw ng kanyang trabaho, abala ang buong opisina. Malinis, maluwang, may makintab na sahig at glass partitions. Moderno ang ambiance, at halatang mataas ang expectations sa bawat empleyado. Habang naglalakad siya papasok, dala-dala ng assistant ang kanyang ID at welcome kit. Doon niya unang nakita ng personal ang bagong boss. Leon Mendez, matangkad, naka-dark navy suit, at may presensyang hindi madaling baliwalain. May aura ng kumpiyansa na parang kaya niyang kontrolin ang kahit anong sitwasyon. Hindi siya ang tipong lalapit para makipagkamay. He waited for people to come to him. Miss Abby Castro, our new strategic analyst. Pakilala ng HR manager. Tumingin si Leon sa kanya. Diretso at walang pag-aalinlangan. Welcome. I heard a lot of good things about you. Let's see if you can deliver. Hindi ito tanong. Ito'y hamon. Ngumiti si Abby at hindi nagpatalo. I won't disappoint, sir. Kung alam mo lang, may mas malalim akong dahilan para magtagumpay dito. Aniya sa isip. Sa mga sumunod na linggo, mabilis siyang nakilala sa kumpanya. Abby was efficient, articulate and smart. Sa bawat meeting, siya may dalang pinaka-solid na data at insights. Kahit mga senior staff napapahanga sa kanya, pero higit pa doon, sinimulan niya ang lihim na misyon. Unang hakbang, impormasyon. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa dating ang kumpanya, unti-unti siyang nakakalap ng detalye tungkol sa mga proyekto ng Miranda Group.
ang kumpanyang hawak ng kanyang dating boss. Ang bawat data na yon, maingat niyang kinokonekta para maging bentahe ng Mendez Holdings. Hindi siya nagpapakitang interesado masyado. Sa harap ng lahat, trabaho lang. Pero sa gabi sa loob ng kanyang apartment, hawak niya ang notebook kung saan nakalista ang bawat strategy. Kung sa kanila nagsimula ang pagkawasa ko, dito sila matatapos. Isang hapon, matapos ang mahabang meeting tungkol sa bidding, naiwan siya sa boardroom. Pinupulot niya ang mga papeles nang biglang dumating si Leon. Late ka na umuwi, Miss Castro. Komento nito habang nagbubukas ng bote ng tubig. Tumingin siya, nagulat pero hindi nagpahalata. May kailangan lang ako tapusin, sir. Gusto kong siguraduhin na wala ako nakakaligtaan. Tumango si Leon. Pinagmasdan siya ng ilang segundo. May kakaibang bigat ang tingin nito. Hindi judgmental, kundi parang sinusuri kung gaano siya katatag. You remind me of myself few years ago. Focused, determined, pero careful, Abby. Hindi lahat ng laban dapat saluhin mag-isa. Nabigla siya sa sinabi. Parang tumagos yun sa kanya kahit hindi niya alam kung bakit. Noted, sir. Tugon niya, pilit pinananatili ang composure. Pero sa loob-loob niya, nagtanong siya. But parang alam niya kung anong bigat na dinadala ko. Dumaan ang mga araw at mas naging close ang trabaho nila ni Leon. Hindi man siya mahilig makapagkwentuhan, marunong ito makinig. At sa tuwing magkasama sila sa meetings, laging may chemistry sa pagitan nila. Hindi romantic chemistry, kundi professional respect. Pero minsan may mga sulyap si Leon na parang may ibang kahulugan. At yun ang bagay na pilit nilalabanan ni Abby. Focus, Abby. Nandito ka para sa misyon. Hindi para malihis ang landas. Paalala niya sa sarili tuwing umuuwi ng gabi. Hanggang dumating ang pagkakataon, naging mas malinaw ang unang hakbang ng kanyang plano. Isang malaking kontrata ang nakataya. Ang parehong kontrata na tinatarget ng Miranda Group. Sa kamay niya, nakasalalay ang analysis na pwedeng magpabagsak sa kalaban. Sa harap ng boardroom, confidence siya nag-present. Charts, projections, at strategies. Malinaw ang boses niya at walang pag-aalinlangan. Nang matapos, lahat ng directors nagpalakpakan. Si Leon tahimik lang pero may bahagyang ngiti. Excellent work, Miss Castro. You've given us an edge. Sabi nito, at sa ilalim ng mesa, mahigpit ang pagkakahawak ni Abby sa ballpen. Dahil alam niyang yun ang unang sugat na ibibigay niya sa Miranda Group. Kinagabihan, mag-isa siya sa apartment. Binuksan niya ang bote ng wine. Umupo sa balkonahe at tumitig sa mga ilaw ng lungsod. Unang hakbang, successful. Pero marami pa. Aniya, habang humihigop ng alak, ramdam pa rin niya ang sakit ng pagtataksil ni Marco. Ramdam pa rin niya ang pangpapahiya sa kanya ni Miranda. Pero ngayon, may bagong halong pakiramdam, kapangyarihan. Hindi na siya ang Abby na umiyak sa sahig ng kanyang kondo. Siya na ngayon ang Abby na handang bumangga. At kahit may bahagi sa isip niya na curious tungkol kay Leon Mendez, ang boss na unti-unting nakikita ang totoong siya, hindi muna yon ang dapat niyang bigyan ng pansin. Dahil sa digmaang sinimulan niya, hindi lang puso ang nakataya kundi ang kinabukasan. Hindi ako papayag na matalo tayo, Abby. Dapat makuha natin ang kontratang yan. Mariing sabi ni Leon habang nakatayo sa harap ng malaking whiteboard. Hawak ang marker at nakatitig sa mga figures na nakasulat. Nasa conference room sila kasama ang ilang managers. Tahimik ang lahat. Tila naghihintay kung anong idadagdag ni Abby. Huminga siya ng malalim, inayos ang projector slides, at tumingin kay Leon. Sir, kung susundin lang natin ang traditional approach, may chance pa rin tayo matalo. Ang Miranda Group, matagal na silang may connection sa client na to. Kung gusto nating manalo, kailangan nating gawin ang hindi nila inaasahan. And what do you suggest? Nag-click si Abby ng next slide. Lumabas ang alternative proposal. Mas risky, mas aggressive, pero mas malakas ang impact. Kung ito ipapakita natin, hindi lang natin sila matatapatan.
Malalampasan natin sila. Pagkatapos na meeting, nagsiuwian na ang karamihan. Naiwan si Leon at Abby sa boardroom. Tahimik na nagligpit si Abby ng mga papeles, habang nakatingin lang si Leon, parang pinagmamasdan ng bawat kilos niya. You've got guts, Miss Castro. Wika nito, malamig pero may bahid ng paghanga. Most analysts would play safe, pero ikaw handa kang sumugal. Sir, minsan kailangan ng rest para makuha ang tamang resulta. Bahagyang umiti si Leon. Tama ka. Pero rest din yan para sa'yo. Kung pumalpak tayo, ikaw ang unang tatanungin ng board. Handa akong panindigan ang analysis ko. Sa loob-loob niya, gusto niyang dugtungan. Dahil kung matatalo ang Miranda Group, bawat pagkatalo nila, panalo ko. Sa mga sumunod na linggo, mas naging tutok si Abby sa proyekto. Halos araw-araw siyang nag-overtime. Sinusuri ang bawat detalye, tinitiyak na walang pagkakamaling makakalusot. Pero sa mga gabing yon, ng pagtutok, unti-unti niya napapansin ang presensya ni Leon. Lagi itong nandyan. Minsan sabay pa silang umaalis ng opisina. Isang gabi, halos 9:00 na, nakita niya nakaupo si Leon sa kanyang mesa. Hawak ang isang report. You missed one small detail here. Sabi nito sabay turo sa isang figure. Lumapit si Abby at tiningnan at bahagyang natawa. Hindi ko napansin yan. Salamat, sir. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May ilang segundong katahimikan. Ang mga ilaw mula sa labas ng bintana, nagre-reflect sa kanyang muka. At sa sandaling yon, ramdam ni Abby ang kakaibang tensyon. Mabilis siyang umiwas ng tingin. I'll fix it right away. Aniya, pilit binabalik ang focus. Habang lumalalim ang involvement niya sa proyekto, lumalalim din ang sugat ng kanyang nararamdaman tuwing naririnig niya ang pangalan ng Miranda Group. Isang gabi habang nasa apartment mag-isa, muling bumukas ang kahon ng mga alaala. Hawak niya ang lumang singsing na engagement nila ni Marco. Sa tuwing nakikita niya yun, bumabalik ang lahat. Mga pangakong sinira, mga gabing iniisip niyang siya ang forever. Ba't ko pa ba hawak to? Tanong niya sa sarili. Gusto niya na itong itapon. Pero may parte sa puso niya na ayaw pang bitawan. Pinikit niya ang mga mata, mariing huminga at nilagay muli sa kahon. Not yet. May tamang oras din para tuluyang pakawalan ka, Marco. At sa parehong oras, isinulat niya sa kanyang notebook ang step 2. Expose their weak link. Dumating ang araw ng final presentation sa client. Buong boardroom ng kumpanya ng kliyente, puno ng mga executives. Sa kabilang gilid, nandoon si Miranda at ang group nito. Nakangiti ito at puno ng kumpiyansa. Naglakad si Abby papunta sa podium, dala ang presentation files. Naririnig niya ang mahihinang bulungan sa paligid. Ramdam niyang binabantayan siya ni Miranda, ngunit hindi siya natinag. Good morning, everyone! Panimula niya, malinaw at matatag ang boses. Isa-isang lumabas sa screen ng mga slides, market analysis, projections, strategies. Habang nagsasalita siya, nakikita niya unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng mga kliyente. Naging mas interesado, mas engaged, at nang matapos siya tumayo si Leon at nagbigay ng closing remarks, confident, direct, at may karisma na parang hindi pwedeng tanggihan. Paglabas nila ng silid, halos lahat ng directors ay pumalakpak at ngumiti, samantalang si Miranda hindi makapaniwala. Good job, Miss Castro. Mahinang sabi ni Leon habang naglalakad sila palabas. You've just turned the tide. Sa loob-loob niya, isa na naman tong sugat sa kanila. At simula pa lang to. Pagbalik sa opisina, nagkaroon ng maliit na selebrasyon. May mga drinks, may mga tawanan, pero si Abby nakaupo lang sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Pero kahit sa gitna ng tagumpay, may boses sa loob niya na bumubulong. Hanggang kailan mo kakayanin ang ganitong laro? Hanggang kailan mo ipapasa ang galit na ito? Kaya ng gabing yon, habang nakaupo sa kama, hindi niya napigilan ng isang tanong sa sarili. Kung makuha ko na lahat ng gusto kong ganti, magiging buo ba ako ulit? At kahit wala pang sagot,
Pinikit niya ang mga mata at pinilit matulog. Dahil bukas, isa na namang laban ang naghihintay. Miss Castro, can I see you in my office? Malamig pero diretso ang boses ni Leon habang nakatayo sa pinto ng conference room. Katatapos lang ng weekly meeting at abala ang lahat sa pag-aayos ng mga folders at laptops. Napatigil si Abby. Bahagyang nagulat pero agad din siyang tumayo. Yes, sir. Mahinahon niyang tugon. Habang naglalakad papunta sa opisina ng CEO, ramdam niya ang matang nakatingin sa kanya. May bulungan sa paligid. Natural lang yon. Hindi araw-araw na tinatawag ni Leon Mendez ang personal ang isang bagong empleyado. Pagkapasok sa opisina, isinara ni Leon ang pinto. Maluwang ang silid, modernong disenyo. Malinis ang mesa at sa gilid, may mga shelves na puno ng leather-bound books. Umupo si Leon sa kanyang swivel chair, tumingin kay Abby at saka nagsalita. You've been doing very well. Panimula nito at seryoso ang tono. But I noticed something. Kakaiba. Doon bahagyang kumunot ang noo ni Abby. Kakaiba, sir? Tumango si Leon. Tumayo at lumapit sa bintana kung saan tanawang city skyline. You're sharp. Too sharp. At sa maikling panahon nakakuha ka agad ng edge laban sa Miranda Group. You're efficient, yes? But tell me, Abby, ba't parang personal ang laban mo? Natigilan siya. Para bang nabunot ang hininga sa dibdib. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang muka. Sir, ginagawa ko lang po trabaho ko. Aniya na nakatitig sa mesa. Pero hindi siya agad sinagot ni Leon. Nakatalikod pa rin ito, nakatingin sa mga ilaw ng lunsod. Pagkatapos na ilang segundo muling nagsalita ito. I know when someone works just for duty. Alam ko rin kapag may ibang dahilan. Napahagat labi si Abby. Hindi siya pwedeng mabuking. Hindi ngayon. Hindi pa. Kung ano man ang iniisip niyo, sir, I assure you. My loyalty is here. Sa wakas lumingon si Leon. Diretso ang tingin. Matalim pero hindi galit. Parang sinusuri ang kaluluwa niya. I'll take your word for it, Miss Castro. Pero tandaan mo, ang negosyo ay parang digmaan. Hindi pwedeng sabayan ng personal na damdamin. Kapag ginawa mo yun, mahihirapan ka lumaban ng patas. Doon natapos ang usapan. Nang lumabas siya ng opisina, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakakahalata na siya. Kailangan ko maging mas maingat. Bulong niya sa sarili. Pero kasabay ng kaba, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang tama si Leon sa isang bagay. Dala niya ang personal na sugat sa laban na ito. Kinagabihan, nasa maliit na cafe siya kasama si Lori. Tahimik silang umiinom ng kape na magsalita ang kaibigan. Abby, hindi mo ba napapansin? Iba na ang kilos mo ngayon. Mas matapang ka at mas determinado. Pero minsan parang sobra. Napatingin si Abby dito at nagulat sa obserbasyon ng kaibigan. Sobra? Tumango si Lori. Oo, parang di ka na lang nagtatrabaho eh. Parang may tina-target ka. Ano ba talaga, Abby? Hindi niya kayang sabihin ng totoo. Kahit kay Lori, kahit may alam ito na konti. Ngumiti lang siya ng tipid. Maybe I just want to prove myself. Habang lumalalim ang gabi, bumalik sa isip niya ang sinabi ni Leon. Kapag dinala mo ang personal na laban, mahihirapan kang lumaban ng patas. Pero paano niya maihihiwalay ang personal kung ang kalaban mismo ay personal na sumira sa kanya? Ilang araw ang lumipas, lumakas ang tensyon sa pagitan ng Mendez Holdings at Miranda Group. Ang mga bid ay nagiging mas dikit at ang bawat galaw ay crucial. Isang umaga, may natanggap na confidential report si Abby mula sa isang dating kasamahan. Laman nito ang financial leak ng Miranda Group, isang butas na pwedeng ikasira ng isang malaking kontrata nila. Tinitigan niya ang file sa kanyang laptop. Ramdam niya ang bigat na impormasyon. Ito na. Ito ang susunod na hakbang. Bago niya ipinasa ang data, sandaling nagdalawang isip si Abby. Tama ba to? O
O sobra na ba? Naglakad siya palabas ng opisina. Bit-bit ang flash drive. Doon niya nasalubong si Leon. Miss Castro, join me for a quick talk. Sabi nito at seryoso ang muka. Sa loob ng maliit na lounge na opisina, tahimik silang naupo. Si Leon nakahalukip-kip, nakatingin sa kanya. I'll be honest, Abby. I don't trust Cecily. Pero ikaw, mabilis ka nakakuha ng lugar dito. Still, I need to know. Where does your loyalty really lies? Nanayo ang lalamunan niya. Parang gusto niyang sumigaw. I'm here to take them down. Pero pinigilan niya ang sarili. My loyalty is to this company, sir. To you and to the work we do here. Mahinahon niyang sagot. Kahit sa loob-loob niya, may halong kasinungalingan. Hindi nagsalita si Leon. Tumangulang ito pero ramdam ni Abby na hindi yung lubos na paniniwala. Kinagabihan sa kanyang apartment, nakaupo siya sa sahig habang nakabukas ng laptop. Tinitigan niya ang confidential report na pwedeng magpabagsak kay Miranda. Kapag pinasa ko to, masisira sila. Kapag di ko ginawa, baka ako matalo. Napahawak siya sa ulo at napaluha ng konti. Ba't pa ang hirap? Ba't kahit anong gawin ko may parte pa rin ang puso ko na gustong maghanap ng tama imbes na ganti lang? Sa wakas pinikit niya ang mata. Huminga ng malalim at nagdesisyon. Inilagay niya ang flash drive sa envelope at kinabukasan. Maingat na pinasok yan sa confidential files para sa project team. Kinabukasan, sa opisina, ramdam ang kakaibang enerhiya. Balitang-balita na may major setback ang Miranda Group, may leak na lumabas at naapektuhan ang kanilang proposal. Sa pantry, narinig niya ang usapan ng ibang empleyado. Grabe, bagsak na ang Miranda. Paano nangyari yun? Tahimik lang si Abby. Nakikinig habang humihigop ng kape. Maya-maya pumasok si Leon. Tumigil ang lahat ng usapan at siya'y diretso lang na naglakad palabas. Pero bago ito umalis, bahagya siyang lumingon kay Abby. Hindi ito nagsalita pero ang titig ay matalim. Parang nagtatanong. At doon niya naramdaman ang kabog sa kanyang puso. Alam niya. Kahit walang ebidensya, alam niya. Parang alam niya ako may kinalaman. Sa gabi niya, nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang apartment, hawak ang notebook ng kanyang plano. Binasa niya ang nakasulat. Step 3, make them crumble. Ngumiti siya pero hindi yun ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang taong alam na unti-unti siyang natatalo ng sarili niyang lihim. Abby, hanggang saan ka dadalhin ng ganting to? Bulong niya sa sarili. At sa malayo, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Parang mga matang nakamasid. Naghihintay kung paano matatapos ang laban na sinimulan niya. You've been quiet today, Miss Castro. Malamig na puna ni Leon. Habang sabay silang naglalakad palabas ng conference room, matapos ang isa na namang high-stakes meeting. Napalingon si Abby. Pilit na ngumiti. Just tired, sir. The workload has been heavy lately. Pero alam niya hindi lang pagod ang dahilan ng katahimikan niya. Simula nang mailabas ang confidential leak laban sa Miranda Group, para bang may bigat na lagi nakadikit sa kanyang dibdib. Gusto niyang magsaya sa pagkatalo ng kaaway. Pero sa halip, guilt at kaba ang kanyang nararamdaman. Yun ang lumalamon sa kanya. Leon didn't respond right away. Naglakad lang ito sa tabi niya. Maayos ang postura at parang may iniisip na mabigat. Pagdating sa dulo ng hallway, huminto ito at tumingin sa kanya. Sometimes, silence is more revealing than words. Seryoso nitong sabi, bago tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Naiwan si Abby, nakatayo, habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Does he know? Or is he just testing me? Pagbalik niya sa desk, may nagabot sa kanya na envelope. Uy, may nagpatid para sa'yo. Confidential daw. Nagtaka siya sa katrabaho. Nang buksan na sobre isang pirasong papel ang laman. At may nakasulat. I know what you did. Be careful. Nanlamig siya. Napahawak sa gilid ng mesa. Sino to? Imposible na si Leon. Hindi siya ganito magsalita. Pero kung di siya, sino pa?
Kinagabihan hindi mapakali si Abby. Lumabas siya, naglakad sa makulay na kalye ng Makati. Neon lights at ingay ng bars ang nakapaligid. Pero kahit sa gitna ng kasayahan ng lungsod, ang isip niya ay magulo. Sa wakas, nagpunta siya sa isang maliit na resto bar na madalas silang tambayan ni Lori. Umorder siya ng margarita at doon nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Abby? Halos mabitawan niya ang baso nang marinig ang boses na yon. Paglingon niya nandun si Marco, ang dati niyang fiancé. Ang lalaking pinagmulan ng lahat ng sakit at galit niya. Marco, I didn't expect to see you here. Ngumiti ito pero halatang pilit. Mabilis na bumalik ang lahat ng alaala, ang pagtatraydor, ang hapdi na makita itong karelasyon na pala si Miranda, ang boss na minsan ay nirespeto niya. Ramdam ni Abby ang apoy ng galit, na parang kahapon lang nangyari. What do you want? Malamig niyang tanong. Umupo si Marco sa harap niya, nang walang paalam. Listen, I know you're with Mendez Holdings now, and I know what happened to our proposal. Abby, you're smarter than this. Kung ikaw nasa likod niyan, huwag mong isipin na hindi ka mahuhuli. Parang tinamaan siya ng kuryente. So it was you who sent the note. Mabilis niyang naisip pero hindi niya pinahalata. Wala akong kinalaman sa mga sinabi mo. Ngumisi si Marco. Bahagyang umiling. You're lying. Kilala kita. You don't forgive easily. And you don't forget. Biglang kumulo ang dugo ni Abby at hindi niya napigilan. You're right. Hindi ako nakakalimot. Hindi ko nakakalimutan kung paano mo ako niloko at sinaktan. Kung paano mo ako pinagtaksilan. Kung akala mo, makakawala ka, nagkakamali ka, Marco. Natahimik ang mesa. Sa paligid tuloy pa rin ang tugtog at tawanan ng mga tao. Pero para sa kanilang dalawa, isang impyerno nakapalibot sa kanila. Nakatitig lang si Marco pero may bahagyang takot sa mga mata nito. Careful, Abby. Ang galit nakakasira ng lahat. Hindi lang sa kalaban mo kundi pati sa sarili mo. Bago pa siya makasagot, tumayo si Marco at iniwan siya sa mesa. Naglalakad palayo na parang may binibitbit na bigat. Kinabukasan, pumasok si Abby sa opisina ng mas maaga. Gusto niya ilubog ang sarili sa trabaho para makalimutan ang gabing yon. Pero sa kanyang desk, may isa na namang sobre. Binuksan niya yun at may nabasang mga salita. The deeper you go, the harder it is to escape. So this is a game now. Fine. I'll play better. Habang tumatagal napapansin ng buong team, ang kakaibang energy ni Abby. Mas mabilis siyang kumilos, mas madalim ang mga idea at mas walang takot sa pakikipagsapalaran. Isang hapon, habang nagpe-present siya sa board tungkol sa bagong marketing strategy, tahimik na pinagmamasdan siya ni Leon. Pagkatapos ng presentation, pinatigil niya ang lahat. Everyone, leave us for a moment. Utos ni Leon, umalis ang buong team at naiwan silang dalawa. You're brilliant, Abby. But brilliance without control is dangerous. May gusto ka bang sabihin sa akin na hindi ko pa alam? Nagtagpo ang kanilang mga mata, para bang walang takasan na ito. Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Leon. Sinagot niya ito agad at ilang saglit lang nagbago ang ekspresyon ng CEO. Seryoso at mabigat. Cancel my appointments for the day. Utos ito sa kabilang linya. Pagkatapos binaba ang telepono at tumingin kay Abby. We need to talk, but not here. Ilang minuto lang nasa loob sila na itim na SUV. Tahimik na bumabaybay sa EDSA. Ang ilaw ng mga billboard at kalsada ay kumikislap sa kanilang mga muka. Where are we going? Somewhere private. Sagot ni Leon, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Pagdating nila bumaba sila sa isang penthouse suite sa isang 5-star hotel. Elegante ang interior. Malambot ang ilaw at tanaw ang buong syudad mula sa salaming bintana. Doon siya hinarap ni Leon. Napatitig siya dito. Abby, I'll be direct. May taong gumagalaw laban sa atin mula sa loob. Someone who wants us both destroyed. I need to know if you're with me or against me. Natulala siya at di niya alam kung dapat siyang matakot o dapat siyang magtiwala. Sir, bakit ako?
Why are you telling me this? Lumapit si Leon, halos ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Matindi ang titig at puno ng tiwala at hamon. Because I see myself in you. Pareho tayo may sugat, pareho may laban. But we have to decide, are we allies or enemies? Ramdam ni Abby ang init ng dibdib niya. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang sparks sa pagitan nila. If I say I'm with you, can you promise me not to betray me? Aniya, tumitig si Leon. Matalim pero totoo. I don't make promises. I make deals. And if we're in this together, Abby, we win together. Or we fall together. Doon niya naramdaman ang kakaibang paghila ng tadhana. Parang unti-unti siyang nadadala sa gitna ng digmaan na hindi niya alam kung makakalabas pa siya ng buo. Sa labas ng bintana, kumikis na pang lunsod. Mga ilaw na para bang nagsisilbing paalala at mga matang laging nakabantay. Mga lihim na hindi kayang manatiling nakatago magpakailanman. At sa loob ng silid nagsimula ang isang kasunduan na magbabago ng lahat, hindi lang para kay Abby at Leon, kundi para sa laban na unti-unti nang nagiging mas personal kesa profesional. So this is where trust begins, Abby. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Leon. Nakatingin sa kanya habang nakatayo sa harap ng malawak na salamin ng penthouse. Sa likod nito nakatanaw ang mga ilaw ng syudad. Mga gusaling tila mga sundalong nakahilera sa dilim ng gabi. Nanatili si Abby sa kinatatayuan. Hindi makapaniwalang naririnig ang mga salitang yon mula sa taong ilang linggo pa lang niya nakikilala ng malapitan. Ngunit sa kabila ng misteryo, may kakaibang puwersang humihila sa kanya na magtiwala dito. Trust. Hirap ibigay yun, sir. Lalo na kapag naranasan mo ng magtiwala sa maling tao. Humugot ng malalim na hininga si Leon at humarap sa kanya. Alam ko. That's why I'm asking. Hindi dahil kailangan ko lang na empleyado, Abby. Kailangan ko ng kakampi. Someone sharp enough to see the cracks before the building falls. Tumitig siya sa mga mata nito. Mga mata ng taong sanay sa isang laban. Ngunit may bahid ng pagod at lungkot. Kung sasama ka sa akin, I'll protect you. Pero kung lalaban ka, I won't hesitate to take you down. Napalunok si Abby. Naramdaman niyang nasa bingit siya na isang desisyon na magbabago ng lahat. If I chose to fight with you, what happens to me? Tanong niya halos pabulong. Ngumisi si Leon pero hindi yun ngisi ng pananakot kundi ng kumpiyansa. You will rise with me. And trust me, Abby. It's better at the top than being crushed at the bottom. Naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang paghanga. Hindi niya alam kung paano o kailan. Pero unti-unti siyang nadadala ng presensya nito. Ba't parang mas delikado siyang kasama? Pero mas mapanganib siyang kalabanin. Pagbalik niya sa kanyang apartment kinagabihan, halos di makatulog si Abby. Ang mga salitang iniwan ni Leon, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Habang nakahiga siya sa kama, napapikit siya at tahimik na nag-isip. Hanggang saan pa ba ako dapat pumunta? Kung kakampi ko siya, baka mas mapabilis ang pagpapabagsak ko sa mga taong sumira sa akin. Pero paano kung pati ako mahulog sa bitag niya? Nang idilat niya ang mga mata, doon niya napansin ang maliit na envelope sa ilalim ng kanyang pinto. Nanlamig siya sa nakita. Binuksan niya ito at may nakasulat. He's not who you think he is. Kinabukasan, dumating si Abby sa opisina na tila may bigat sa balikat. Habang naglalakad sa hallway, ramdam niya ang matang nakatingin sa kanya. Parang may mga bulungan na hindi niya marinig ng buo. Pero sapat para maramdaman na may gumagalaw laban sa kanya. Pag-upo niya sa desk, agad siyang binati ng katrabaho. Girl, grabe ka kagabi. Ang husay ng presentation mo. Sabi ng board, ikaw daw ang secret weapon ni Sir Leon. Ikaw na.
Napilitan siyang umiti. Secret weapon. Sana hindi maging target. Kumunot ang noo ng katrabaho. What do you mean? Wala, pagod lang siguro ako. Sa kalagitnaan ng araw, pinatawag siya ni Leon sa opisina. Nakaupo ito sa harap ng laptop. Seryoso ang ekspresyon. Close the door. I need you to look at this. Sabi ni Leon sabay ikot ng laptop. Nandun na ilang dokumento, mga kontrata, emails at mga memo mula sa Miranda Group. At sa lahat ng iyon, lumilitaw ang pangalan ni Marco. He's trying to sabotage your deals one by one. May mga insider na nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Whoever it is, they're very close. Napatitig si Abby sa mga papeles. Nanlalamig ang mga palad niya. Close? Could it be me? His suspects? Why are you showing me this? Because I want to see your reaction. Sagot ni Leon at diretso ang tingin. Hindi siya nakapagsalita. Pakiramdam niya binabasa nito ang kaluluwa niya. Paglabas niya ng opisina, halos di siya makahinga. Pumunta siya agad sa rooftop para magpahangin. Doon tumawag si Marco. Abby, stop this. You're being used. Boses ito na puno ng babala. Used by who? By Mendez. Hindi siya malinis. He'll drag you down with him. Kung may pinaplano kang paghihiganti, don't do it with him. You'll end up worse than Miranda. Pinikit niya ang mga mata, naramdaman ang init ng galit at pagkalito. Ikaw ang huling taong may karapatang mag-warning sa akin, Marco. Ikaw ang dahilan kung ba't nandito ako. Yes, I hurt you. Pero masisira kapag pinagpatuloy mo to. Mariin itong sagot bago binaba ang tawag. Naiwan si Abby sa rooftop at nanginginig. Ang hangin ng syudad ay malamig. Pero pakiramdam niya ay nilalamon siya ng init ng kaguluhan. Sino ba talaga ang dapat kong paniwalaan? Si Leon? Na parang may lihim na hindi sinasabi? O si Marco na minsan sumira sa akin pero ngayon nagbababala? Kinagabihan, muling nagtagpo si Abby at Leon sa isang closed-door strategy session. Sa gitna ng table may nakalatag na mapa ng mga negosyo ng Miranda Group. We hit them here. If we cut this deal off, Miranda will bleed. Turo ni Leon sa isang malaking kontrata sa logistics. And what if they strike back harder? Ngumisi si Leon. Then we hit harder. Ganito ang laban, Abby. Walang lugar para sa mahina. At kung tayo ang tamaan ng pinakamalakas na balik, ano mangyayari sa atin? Saglit na natahimik si Leon bago tumingin ng diretso sa kanya. Then we go down fighting. May kakaibang apoy ang bumangon sa dibdib ni Abby. Para unti-unti siyang nahuhulog. Hindi lang sa laro ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa presensyang hindi niya mapigilan. Pero sa loob-loob niya, may isang tanong na hindi niya matakasan. Kapag nahulog ako, sino sasalo sa akin? Sarili ko lang ba? O si Leon din? At habang tumatagal ang gabi, habang unti-unting nabubuo ang kanilang plano laban sa Miranda Group, hindi alam ni Abby na nasa labas ng hotel kung saan sila nagmi-meeting. May isang lalaki na kamasid mula sa dilim. May hawak na kamera at bawat larawan magsisilbing bala laban sa kanya sa tamang oras. You're too distracted lately, Abby. Boses yun ni Leon. Malamig pero matalim habang nakasandal siya sa swivel chair na opisina. Nakakross sa mga braso. Nakatitig sa dalagang nasa harapan niya. Pinilit ni Abby na kumalma pero ramdam niyang tumitibok ng mabilis ang puso niya. I'm fine, sir. Maybe just tired. No, I know the difference between tired and guilty. Nanlamig ang buong katawan ni Abby. Does he know something? Bago pa man siya makasagot, kumatok ang sekretarya ni Leon at tagabot na isang brown envelope. Sir, this was delivered for you. No sender. Binuksan yun ni Leon at agad nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. It was anger, controlled but dangerous. Binaba niya ang envelope sa mesa at tinulak yun papunta kay Abby. Look. Halos mahulog ang panga ni Abby na makita ang laman. Mga litrato. Siya at si Leon. Magkasama sa penthouse suite. Magkasabay na papasok sa elevator.
Magkasama nakayuko sa mga dokumento. At ang mas masakit pa, may larawan din siya habang kausap si Marco sa resto bar. Ilang araw ang nakalipas. How? Someone is watching us. And they want to use you to get me. Napalunok si Abby. Hindi makatingin ng diretsyo. I don't know how they got this. Hindi ko alam na. Then tell me, Abby. Sino ang nakikita mo may motibo? Miranda? Marco? O ikaw mismo? Parang sumabog ang dibdib ni Abby sa bigat ng hinala. Hindi niya napigilan ang sarili. Do you think I'm stupid enough to betray you, Leon? Kung gusto kong sirain ka, hindi ba't matagal ko na sanang ginawa? Hindi ako mananatili dito kung bala ko lang palihim kang patayin sa laro mo. Tahimik lang si Leon. Pinagmamasdan siya na para bang tinitimbang bawat galaw at salita niya. Pagkatapos na ilang segundo, ngumiti ito ng banayad. Halos hindi halata. Good. That's the fire I want to see. Don't lose it, Abby. Because from here on, things will only get darker. Kinagabihan hindi makatulog si Abby. Nasa mesa siya ng kanyang apartment at naroon ang mga litratong yon na tila mga matang nakamasid kahit saan siya magpunta. Is that who you think he is? Bumalik sa isip niya ang sulat na natanggap niya noon. Sino nagsusulat nun? Si Marco ba na tila pilit siyang binabalaan? O may isa pang taong nakatago sa anino? Kinabukasan pinatawag sila ng board para sa isang emergency meeting. Malaking balita, may 3 major clients ang umatras sa Miranda Group matapos ang leak ng datos. Halos lahat nakatingin kay Leon. Ngunit ang iba lihim ding nakatingin kay Abby. Parang alam nilang siya ang may kinalaman. This is only the beginning. Malamig na sabi ni Leon sa harap ng board. Miranda will try to retaliate. We'll hit them harder before they can recover. At bago matapos ang pulong, idinagdag pa niya. Abby Castro will lead the next strike. Wait, ako? Tumango si Leon. Matatag. Yes. Consider this as your test. If you succeed, Miranda will bleed. If you fail, we'll both know where your loyalty truly lies. Kinagabihan, muling lumapit si Marco. Hindi na ito nagkintay ng paanyaya. Diretso itong pumasok sa kotse niya habang palabas siya ng parking lot. What the hell, Marco? Listen to me, Abby. I know you're planning something big against Miranda. Don't. Hindi ka ligtas kay Leon. He'll use you until you're empty, then throw you away. He did that before. Ikaw na ang susunod. Why should I believe you? After everything you did to me? Sumulyap si Marco. May lungkot at desperasyon sa mga mata. Because I know what it's like to lose you once. At kahit mali ako, mali yung mga ginawa ko, I can't stand seeing you destroyed by someone worse than me. Pag-uwi niya napahiga si Abby sa kama. Pagod na pagod hindi lang sa katawan kundi sa isip na din. 2 binata, parehong may lihim. Parehong may kasalanan. Sino ang dapat niyang paniwalaan? What if both of them are lying? What if this war isn't really about Miranda or Leon, but about me being their pawn? Dumating ang araw ng kanyang test. Kailangan niyang kunin ang isang malaking logistic deal bago makuha ng Miranda Group. Kung makuha niya ito, babagsak ang operasyon ni Miranda. Kung hindi, posibleng mawalan siya ng tiwala kay Leon. O di kaya, si Leon ang mawalan ng tiwala sa kanya. The negotiation table, nakaharap niya ang mga executives ng kumpanya. Malamig ang simula, puno ng pagdududa pero unti-unti, gumagana ang talino at tapang ni Abby. Ginamit niya ang lahat ng armas. Maingat na pananalita, matibay na argumento, at matatag na kumpiyansa. Sa huli, pumirma ang kumpanya para sa kanila. Panalo siya. Pagbalik sa opisina, sinalubong siya ni Leon. Hindi ito ngumiti, pero may kislap sa mga mata. You did it? Of course. I told you I don't lose. Tahimik lang si Leon, bago ito lumapit at marahang bumulong sa tenga niya. Then maybe, you really are mine. Kinabahan si Abby at nag-init ang katawan niya. Hindi niya alam kung banta ba yun o isang pangakong mas mapanganib pa. Ngunit bago pa man siya makasagot, dumating ang isang anonymous email sa kanyang phone.
Subject line, proof. Nang buksan niya, natigilan siya. Isang video. Si Leon kausap si Miranda sa isang madilim na lugar. Tila nag-uusap ng kasunduan. Sa dulo ng video, malinaw ang salitang binitiwan ni Leon. Abby will never know. She's just a piece on the board. Nabagsak ang phone mula sa kamay niya. Parang gumuho lahat ng tiwalang unti-unti niyang binuo. So sino ba talaga ang kalaban? Sino ang kakampi? At sa unang pagkakataon, natakot si Abby. Hindi lang sa laban nila laban kay Miranda, kundi sa laban na unti-unting nabubuksan sa pagitan niya at ni Leon. Traidor. Yun ang salitang sumisigaw sa isip ni Abby habang nakatitig sa screen ng phone niya. Doon napako ang replay ng video. Si Leon. Malamig ang tono at nakikipag-usap kay Miranda. Parang mga kutsilong tumatago sa dibdib niya ang salitang yun. So lahat pala kasinungalingan lang. Lahat ng pinakita niya. Kinabukasan, tahimik si Abby sa opisina. Dumating si Leon nakasuot ng paborito nitong dark suit. Matikas, parang walang anumang mabigat na tinatago. Ngunit sa paningin ni Abby tila ibang tao na siya. Isang halimaw na mahusay magtago sa balat ng isang hari. Good work yesterday. We'll make our next move soon. Wala siyang naisagot kundi isang tipid na tango. Sa loob-loob niya, sumisigaw na siya. Next move or next betrayal? Paglabas sa opisina, muli siyang sinalubong ni Marco. Para itong aso hindi matigil sa paghabol. Ngunit ngayong hawak ni Abby ang ebidensya, ibang-iba ang tono niya. You've seen it, haven't you? What do you mean? The video. The proof. I told you, Abby. He's not who you think he is. Leon is using you. He's been playing you from the start. Then who sent it to me? You, para siraan siya? Kung ako may gawa, sana noon pa. Pero hindi ako. May mas malaki pang kamay na gumagalaw. Someone who wants you to see the truth. Someone who wants Leon to fall. Kinagabihan di siya mapakali. Ang mga mata niya lumilipat-lipat sa litrato ni Leon at ng board. Sa mga kontratang napirmahan nila. At sa mga mensaheng wala namang pangalan pero puno ng babala. Sumapit ang isang gabi ng seremonya. Isang malaking event kung saan parehong naroon ang Miranda Group at ang kumpanya ni Leon. Malinaw na yun ang perpektong arena ng laban. Dumating si Abby na suot ng isang sleek black dress. Simple ngunit elegante. Dala ang kanyang bagong tapang. Nakasunod agad ang mga mata sa kanya, lalo na ang kay Leon na hindi maalis ang tingin. Lumapit si Leon at bahagyang umiti. You look dangerous tonight. Maybe because I finally know how to play the game. Hindi nito alam pero sa handbag, naroon ang USB. Naglalaman ng kopya ng video na pwedeng sumira kay Leon sa isang iglap. Habang tumatagal ang gabi, nagsimulang magsalita si Miranda sa stage. Nagbato ng mga papuri sa kanyang kumpanya. Ngunit alam ni Abby na lahat ng yon taktika lamang. Pagbaba ni Miranda, nakasalubong niya si Abby. Ang ngiti ng babaeng mapanganib. The famous assistant. Or should I say Leon's favorite pawn? Ani Miranda, diretso sa tenga niya. Nanigas si Abby. Ngunit bago siya makasagot, dumating si Leon at marahang hinila siya palayo. Careful, Abby. She'll do anything to get inside your head. Funny, because you already did. Sa kalagitnaan ng seremonya, tumayo si Abby at marahang lumapit sa tech booth. Doon niya plano ipalabas ang video. Nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ng USB. Pero bigla siyang tinapik ni Marco mula sa likuran. Abby, wait. Once you show that, you'll trigger a warp bigger than you can imagine. Miranda will use it, yes, but you'll also destroy yourself. Leon won't forgive you. Then what should I do, Marco? Manahimik? Hayaan kong gamitin niya ako hanggang sa mawalan ako ng sarili kong boses? Yun ba? No. You fight smart. Don't show it yet. Keep it. Use it. When you need to turn the game. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, lumapit si Leon. Malamig ang mga mata. What are you two whispering about? Nothing. Just catching up. Tinitigan siya ni Leon. Matalim. Halos nakikita ang takot at sikreto niya. Ngunit imbes na magsalita, marahan itong hinawakan ng kamay niya sa harap ng lahat. Parang pagpapakita ng pag-angkin. Stay close to me tonight, Abby. I don't trust anyone else. Sa sandaling yon, ramdam ni Abby ang bigat ng kanyang desisyon. Hawak niya ang kapangyarihang sumira kay Leon.
Pero hawak din siya nito sa isang invisible chain na hindi niya alam kung paano mapuputol. Matapos ang event, dinala siya ni Leon sa isang private lounge. Tahimik itong umupo, nagbukas ng alak at pagkatapos tinitigan siya. You've changed. There's something in your eyes I don't recognize. Maybe I finally learned from the best. Aniya at pilit na ngumiti. Ngumiti rin si Leon, ngunit sa likod ng ngiting yon, may nakatagong banta. Just remember, Abby, in this game, trust is the most expensive currency. Betray me and it will cost you everything. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, halos mabasag ang dibdib niya sa bigat ng pagpipigil. Kinuha niya ang USB at tinapat sa ilaw. Parang hawak niyang granada na anumang oras pwedeng sumabog. This is my weapon, my shield, my curse. Leon says, trust is the most expensive currency. But what if I decide he's not worth the price? At sa unang pagkakataon, nagdesisyon siya na hindi lang siya basta pawn, hindi siya basta bala. Hindi siya basta gamit. Hindi na siya basta galamay ng plano ni Leon o ni Miranda. Kung magpapatuloy ang laro, siya mismo ang magiging wild card. You're lying to me, Leon. Mahina ngunit matalim ang boses ni Abby habang nakaupo sa harap niya sa opisina. Ang ilaw mula sa floor-to-ceiling window tumatama sa mukha ni Leon. Animoy hinahati ang anyo nito sa liwanag at dilim. Napangiti si Leon, ngunit hindi yun abot sa mata. Everyone lies in this world, Abby. Ang tanong, kanino ka maniniwala? Hindi siya agad nakasagot. Nais niyang isigaw ang alam niya na nakita niya ang video. Naramdam niya ang mga bitak sa tiwala nilang dalawa. Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya hindi pa oras. Paglabas niya ng opisina, agad siyang sinalubong ni Marco at walang paligoy-ligoy. Abby, Miranda's moving. May plano siya ilabas ang kontratang ninakaw ni Leon. Kung di tayo gagalaw, mauuna siya. And you expect me to what? Fight fire with fire? No, you fight smarter. We hit them both where it hurts. The board meeting next week. Doon natin ilalabas ang katotohanan. Hindi showbiz event, hindi gossip. Documents, proof, exposure. No one walks away clean. Napatigil si Abby. Kumakabog ang puso niya. Kung totoo nga ang sinasabi ni Marco, yun ang magiging digmaang matagal niya nang hinihintay. Ngunit sa gabi ring iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Leon. Hindi niya inaasahan ang lambing sa tinig nito. Dinner with me tonight? Just us, no business, no games. Trap ba to? O pagkakataon para malaman ang totoo? Tanong niya sa sarili. Pumayag siya. Dumating siya sa isang private rooftop restaurant. Nakasuot ng simpleng cream dress. Sa gitna ng malamdam na ilaw ng syudad, nakatayo si Leon. Nakatingin sa kanya na para bang wala ibang tao sa paligid. You came? You asked. Sagot niya at pilit kinalma ang sarili. Habang kumakain sila, hindi mapigilan ni Abby ang pagtatanong. Leon, bakit ako? Ba't ako ang kinuha mo nun out of everyone? Nagtagal ang katahimikan bago siya sinagot. Because you were different. Di ka katulad na iba. Di ka madaling mapaikot. Di ka agad sumasuko. And maybe, that's what drew me closer. Too close. Napatitig si Abby sa kanya. Gusto niya maniwala pero sa likod ng mga salitang ito, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang video. Close enough to use me? Mahina ang balik niya. Tumigil si Leon at sa unang pagkakataon, tila nakita ni Abby ang bahid ng sakit sa mga mata nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang isang waiter at nagabot ng sobre. Binuksan ni Leon at ang kulay ng mukha nito ay biglang nagbago. Sa sobre, kopya ng dokumentong inaasahan itong lihim pa. Proof ng dealings na matagal itong tinago at tumingin to kay Abby. Did you do this? Umiling siya, nanginginig. Hindi. Pero alam kong paparating to. Kinabukasan nag-umpisa ng kumalat ang chismis sa loob ng kumpanya. Ang Miranda Group at si Leon parehong nasa gitna ng kontrobersya. Mga board members nagplano ng emergency meeting. Doon nakatutukan lahat ng plano ni Abby. Dumating ang araw ng board meeting, nagsuot siya ng dark navy suit, ang buhok ay nakatali, determinadong hindi na lang maging pawn. Sa malaking conference room naroon si Miranda, nakangiting parang pusa, at si Leon tahimik ngunit malamig ang tingin. Nang magsimula ang talakayan,
Agad lumabas sa mga papeles. Miranda presented her case first. Mga kontrata ni Leon na may anomalya. Ngunit bago pa tuluyang mapulbos ang binata, tumayo si Abby. Enough! Kung pagbabatayan natin ang katotohanan, then let's not pick sides. Both Miranda and Leon have something to answer for. At kung magbubulag-bulagan tayo, lahat tayo talo. Nagbulungan ng board members. Hindi inaasahan ng lahat na magsasalita si Abby. Dahan-dahan niyang nilabas ang USB mula sa bulsa at nilapag sa mesa. This contains proof. Conversations. Deals. Lies. You want transparency? Here it is. Nagkatingin na sina Leon at Miranda. Parehong nagulat. Parehong nabahala. Abby, don't. Malamig ngunit nagmamakaawang sabi ni Leon. Why not? You told me once that trust is the most expensive currency. Well, I've paid enough. And now it's time everyone else knows the price. Ngunit bago pa tuluyang ma-play ang video, biglang dumating ang mensahero mula sa board chairman. This meeting is adjourned. All evidence will be reviewed privately, no public exposure. Nabitin ang lahat at parang isang bomba na hindi sumabog. Lumapit si Leon kay Abby pagkatapos. Mahina ang boses ito ngunit puno ng banta at sakit. You just declared war on me, Abby. No, Leon. I just declared freedom for me. Kinagabihan mag-isa siyang naglalakad. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap sa paligid niya. Ngunit sa dibdib niya ay mabigat pa rin ang takot at galit. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa wakas, ramdam niyang hindi na siya alipin ng laro ni Leon at Miranda. Ngayon siya mismo ang nagtatakda ng mga galaw. At sa susunod na round, handa siyang sumabog ng tamang oras. Are you ready to burn bridges, Abby? Bulongin ni Marco habang nakatayo sila sa labas ng gusali ng kumpanya. Ilang minuto bago magsimula ang final board hearing. Mahigpit na hinawakan ni Abby ang kanyang bago sa nakatago ang USB, ang sandatang ilang linggo niyang pinasan. I'm not just burning bridges, Marco. I'm building a new one. For me. Sa loob ng conference hall, mabigat ang tensyon. Naroon ang board members, ang media nakabantay sa labas, at sa gitna ng mahahabang mesa, nakaupo si Miranda at Leon. Parehong matatag ang anyo, ngunit sa ilalim ng kanilang mga maskara, may halong kaba at galit. Tumayo ang chairman. We're here to settle matters once and for all. Both parties have been accused of questionable actions. Ms. Castro, I believe you have something to present. Dahan-dahang tumayo si Abby. Ramdam niya ang bigat ng lahat ng matang nakatutok sa kanya. Binuksan niya ang laptop, sinaksak ang USB, pinindot ang play button. Sa screen, umalingaw-ngaw ang tinig ni Leon. Abby will never know. She's just a piece on the board. Kasunod ang mga files, screenshots at usapan ng parehong kampo. Mga kontrata ni Miranda at mga lihim na deal ni Leon. Habang tumatagal ang pagpapalabas, lalo pang lumalakas ang bulungan ng mga board members. Nang matapos, tahimik ang buong silid. You betrayed me. Malamig na bulong ni Leon. Halos hindi marinig ng iba. Umugot ng malalim na hininga si Abby. No, Leon. Ikaw nagumpisa. Ako lang ang tumapos. Nagmamadaling tumayo si Miranda, hawak ang papel. This is outrageous. She doctored those files. Isa lang siyang empleyado, wala siyang karapatang humawak ng ganitong usapan. Ngunit tumayo rin ang chairman. Enough, Miranda. The evidence speaks for itself. Both of you have crossed the line, and it ends here. Sa isang iglap bumagsak ang mundo ng dalawa. Si Leon at si Miranda, ang kanilang kapangyarihan, binalutan ng hiya at galit. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Abby. Nanginginig ngunit malaya. Sa hallway humabol si Leon. Hindi to galit, ibang-iba ang ekspresyon. Pagod, wasak. Abby, listen to me. Yes, I lied. I used you at first, but somewhere along the way, it stopped being just a game. I fell for you. That's the truth. No evidence can erase. And no video could prove. Tumigil si Abby, kumakabog ang puso niya. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang lahat ng sinasabi nito. Ngunit naaalala niya ang gabi ng luha, ang sugat ng pagtataksil, ang bigat ng pagiging
isang gamit para sa ibang tao. Kung mahal mo ako, sana hindi mo ako ginawang armas. Hindi mo sana ako ginawang pawn sa laro niyo. Nagpatuloy si Abby at ang tinig niya'y puno ng tapang. I deserve more than half-truths. I deserve freedom, and I'm choosing that over you, over revenge, over everything. Kinabukasan, pumutok sa balita ang pagkabagsak ni Miranda at Leon. Ang Miranda Group pansamantalang sinuspinde, habang si Leon pinilit magbitiw ng posisyon. Marami ang nagulat, maraming nagbunyi ngunit para kay Abby. Hindi yun ang tunay na panalo. Nakatayo siya sa bagong opisina ng kanyang bagong kumpanya. Isang start-up na tinutulungan siyang pasukin ng board matapos ang lahat ng kaguluhan. Mula sa bintana, tanaw niya ang lungsod. I thought victory meant destroying them. Pero hindi pala, victory means finding myself again. Makalipas ang ilang linggo, nagkita muli sila ni Marco sa isang cafe. You did it. You turned the game around. I didn't just turn the game, Marco. I walked away from it. That's the real win. So, what's next for you? Napatingin si Abby sa kape niya at marahang umiti. Next, a life that's truly mine. No games, no lies, just freedom. At sa pag-uwi niya, huminto siya sandali sa tapat ng dating gusali kung saan siya nagsimula. Maraming alaala. Masakit, masaya, malabo. Ngunit ngayon nakaharap niya ito muli. Hindi na siya sugatan. Hindi na siya natatakot. Huminga siya ng malalim. Naglakad palayo. Sa bawat akbang, mas magaan ang pakiramdam niya. Mas buo, mas totoo. At doon nagtapos ang laro. Hindi sa pagbagsak ng kalaban niya kundi sa muling pagtayo niya. Siya na ang mismong reyna sa sarili niyang laban. Nakatayo si Abby sa veranda ng kanyang bagong apartment, hawak ang tasa ng kape. Pinagmamasdan ang araw na unti-unting sumisilip sa ibabaw ng lungsod. Ilang buwan na ang lumipas mula na matapos ang lahat. Sa mga pahayagan, unti-unti nang nawawala ang pangalan ni Leon at Miranda. Ang kumpanya nila abala sa pagbabayad ng utang at pag-ahon mula sa hiya. Ngunit sa puso ni Abby, tapos na ang laban bago pa man yun. Nasa bago siyang trabaho ngayon. Isang kumpanyang pinili niya, hindi dahil sa ambisyon na paghihigante. May mga bagong kaibigan siya nagtitiwala at naniniwala sa kanya. Higit sa lahat muli niya natagpuan ang sarili. Bilang isang dalagang malaya. Naalala niya si Leon na paminsan-minsan, ang ngiti, ang paningin, at ang sakit na iniwan nito. Pero ngayon, hindi na yung sugat. Kundi paalala na kahit gaano kalalim ang pagkatalo, kaya niyang bumangon. Humigop siya ng kape, ngumiti, at tumalikod pabalik sa loob. Sa wakas wala ng laro. Wala ng bitag. Si Abby Castro malaya. Buo at handa sa bagong simula. 26 na taon lang si Abby Castro. Nang opisyal siyang hirangin bilang pinakabatang CEO ng kumpanyang minsan, pinangarap lang niyang mapasukan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng malaking bintana ng executive office. Nakatingin sa lungsod na minsan naging saksi ng kanyang pagkatalo at paghihigante. Ngunit ngayon iba na ang kanyang kwento. Hindi na siya biktima. 26 at narito ako. Bulong niya sa sarili. Muling bumalik sa isip niya ang gabing halos sumuko siya, pero lahat ng iyon naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Kung wala ang sugat, hindi siya titibay. Kung wala ang pagkatalo, hindi niya makikita ang tunay na panalo. Sa boardroom, naghihintay ang kanyang team. Mga taong naniniwala sa kanya. At handang sundan ang kanyang pamumuno. At sa bawat tingin nila kay Abby, nakikita nila ang isang dalaga. Isang leader na kayang ipaglaban ng tama. Huminga siya ng malalim, ngumiti at pumasok sa silid. Sa edad na 26, natutunan niya ang tagumpay, hindi lang nasusukat sa posisyon, kundi sa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkawasak. At doon nagsimula ang mas malaking laban. Hindi laban sa iba, kundi laban para sa mas magandang kinabukasan. The end.